Oras sa Bishop Joel Porlares, alas 8:10. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdamin Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdamin Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdamin Bayan. Ito po ang message ko sa dating Pangulo, kay Ginoong Duterte. Kayo ngayon ang mananagot sa mga kasalanan niyo sa taong bayan. Isa lang po akong biktima. Libo-libo mga Pilipino ang pinaslang nila nung nakaraang madugo at peking war on drugs. Maraming pamilya ang naulila. Yung iba nga hindi nga pinatay pero nabubulok naman sila sa mga kulungan dahil sa mali at baluktot na pagpapatupad ng batas. Ako dong, galit ang Senadora Laila. According to my bubuit, Anong sabi ng bubit mo, Senatora Jinggoy? Abay, ang sabi na aking bubit, Mr. President Dong Digong Duterte, abay reresbaka ang kampo ng dating Senadora Laila De Lima. Anong masasabi mo, Dong? And if De Lima does not shut her mouth, I will kill her. With love. Kung pumayag siya, I don't know. The order is dead or alive. Chill lang, Dong. Damdamin Bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma at good morning, Malacanang. Abay, naimbang bigat po Pangulong Bonget, ha? At naimbang bigat kay Apo Little President Lucas Bersamin at Defense Secretary Gibo Chodoro. Ay, Apo, makalma kayo lang, Apo. Saan kayo nga agrirere, ha? Ayan, da kayo pa nga duwang lakay. Ay, nakababain, Apo, ha? Anawa amida, Mr. President, ha? Nakababain, Apo, ha? Damdamin Bayan. Pero ito ang malupit, mahabigan. Nagbabala ang DILG Secretary Benhar Abalos na baka daw magamit ang Pogo Money sa mga kakandidato sa 2025 elections. Naku po, ha? Abay, dati mahabigan narinig natin baka gamitin daw sa kampanya ay huweteng money. Ayan, dati naging baka daw drug money. Ngayon naman, Pogo Money po, mahibigan. Yan ang babala ni Secretary Benhar Abalos. Kaya't binabalaan niya ang mga LGUs, ayan, mga gobernador, mga mayor, ha? At siyempre yung mga regional directors ng PNP, PD, ayan, provincial directors, abay, huwag kayong matutulog sa pansitan. O kaya ay huwag patatapalan. Good morning, Tunying. Abay, naalala ko ikaw pala, Tunying, nagpunta dyan sa Cobalandia. Ayan, na sinasabing napalaking Pogo operation. Abay, iba talaga itong si Tunying, ano, ha? Kung baka Tunying negosyante talaga itong si Tunying. Mukhang naglagay pa ng branch, ha, ng Katunyings dyan sa Cobalandia, ha? Meron ba sa Boying, Governor John Vic Remulla? Ayan, tahimik sila dyan sa Pogo, dyan po sa Cavite. Damdamin Bayan. Sabi naman nila may lisensya. Ayan, so yung mga illegal, kaya lang ang problema natin, Secretary Benhar Abalos, may mga legal Pogo operations, may lisensya mula sa PAGCOR, kaya lang nagsisingit sila, mahabigan. Abay, yung ibang mga legal Pogo operations ay gumagawa din ng mga illegal. Ayan, katulad na lamang doon sa Bamban, di ba? Ang front nila ay may permit daw sa PAGCOR. Ayan. Doon sa Porac, kaya lang bandang huli, mahabigan, hindi na yata nakapag-renew,
At ngayon, abay gumagawa ng mga illegal na gawain. Meron pang torture chamber, ha? At speaking of Coblandia, good morning, Flag Officer in Command, Admiral June Adasi, ha? Abay, pakicheck nga kasi maraming natatakot dyan sa may pugo dyan sa Coblandia. Baka daw naunahan na ang DOTR, Secretary Jimmy Bautista, ha? Baka daw may subway na patungo sa Sangli Point o kaya ay sa West Philippine Sea. Daming bayan. Ano sa tingin mo, Secretary Rafael Alunan? Pero eto po, para sa mga kumakain ng Jollibee at umu-order ng Jollibee, abay, grabe na yung data breach. Secretary Ben Hortuloy. Secretary Ivan Uy. Alam po niyo, mahabendong si Ivan Uy, parang overrated dito, ha? Sabi nila, ang galing-galing daw. Pero pagdating sa mga cyber attacks, mahabigan, mga hacking, walang magawa ang Secretary Ivan Uy. Kaya tuloy nadidismaya ang Malacanang, ha? Ayan, pati sa Secretary ng Department of Energy. Pero bakit nga ba ganun? 11 million customers nga ba ang ang nakuhanan ng datos ng mga hackers? Ayan, dahil nga sa, siyempre, pagka-order tayo sa Jollibee, mahabigan, abay, nakukuha yung, di ba, bago ka ibibigay mo yung email address, ha? Cellphone number. Abay, pagka nakuha yan, yung mga magaling na hacker, ayan, nakukuha ng mga details, impormasyon ng isang customer po, mahabigan. At siguro ang Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor Remolona, ha? Ayan, abay, paki-imbestiga nga din po. Bakit ganun? Alam po niyo, mahabigan, yung ibang agencies, ibang kumpanya, meron na sharing ng mga impormasyon po, mga kuya, mga ating. Abay, katulad na naman isang kilala kong negosyante, ha? Abay, nagtayo lang ng maliit na negosyo. Abay, maya-maya nagdatingan yung mga dumating ng mga credit cards. Ayan, teka muna, sabi, ano ba ito, Lakay? Bakit binibigyan ako ng credit card, pinapadala na ako, hindi naman ako nag-a-apply. Ayan, so yan po, mahabigan ang nakalungkot, ha? Abay, hindi yata nababantayan yung sharing ng data information. Ayan, sabihin natin mga ilang bangko, ilang mga ano dyan, ha? Abay, DTI. Ayan, bakit ganun? Paano nila nalalaman ng isang negosyante, halimbawa nagtayo ng negosyo? Paano nalaman ng isang bangko, ha, na ito ay may negosyo? Ayan, na biglang padadalhan ng credit card. At ang laki pa, ha, ng credit limit. Minsan ay umaabot po ng 1 milyon, kalahating milyon. Kaya tuloy nagkakaroon ng data breach, ha? Daming bayan. Ano ba mainit? Yung beauty queen, ha? Ayan, na nawawala dyan sa Pampanga at yung kanyang boyfriend na Israeli, ha? Si Cohen. Aba, ano kaya niya yung si Eli Cohen na pinakamagaling, ha? Na Mossad agent ng Israel. Cohen daw po apelyado nung boyfriend ng beauty queen na nawawala dyan sa Pampanga. Pero nakita yung kanilang sasakyan. Ayan, sinunog. Daming bayan. Pero sa issue pa rin ng West Philippine Sea, abay, ano nga sabi ni Apo Lucas Bersamin, Apo Secretary Gibo, ayan, wag na kayong saan kayong agapan, Apo? Ayan. At baka itong dalawang opisyal na ito ng gabinete at damot misunderstanding da, Apo. Daming bayan. Sandali lamang at good morning sa mga taga Philippine Air Force. Aba, 77th anniversary pala ng mga taga Philippine Air Force. Good morning sa kanilang Commanding General, Lieutenant General Stephen Pareño at Sir Knight. Ayan, Vice Commander Major General Agustin Ting Malinit. Aba, good morning. Sandali lamang po, bakit pag-uusapan natin ang Philippine Air Force General Pareño, General Malinit, Kuyang Noble, sir, ha? Abay, ang Philippine Air Force, meron na bang force? Hindi lang ba puro air? Daming
Pero sandali lamang at alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Ano ba ang schedule ng ating Commander-in-Chief ngayon? Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw ng Martes, ha? Abay, at least BFF pa rin daw sila ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Ano ang latest sa Malacanang, Miss Let? Asan yung report ni Let? Ang Department of Foreign Affairs, tiniyak na may ginagawa sila kaugnay sa usapin sa West Philippine Sea. Meron ba? Oy, Secretary Manalo, ayan. Ano pong ginagawa po ninyo? Hindi po namin nalalaman. Ha? Abay, takot ba kayo dito kay Ambassador Wang Silian? Ha? Abay, bakit niyo ipatawag itong si Wang Silian? Ha? Abay, nangangantya itong Chinese ambassador pero ang DFA tahimik lang. Pero meron naman daw silang ginagawa. Di alamin natin. Maganda ba ang kanilang ginagawa o hindi? Alamin nga natin sa report mula kay Aris number 14. Bakit galing sa Malacanang ang report, hindi sa DFA, ha? Abay, mahina ang mga taga-DFA ngayon. Sino ba ang spokesman ng DFA? Sino ba ang media affairs chief ng DFA, ha? Abay, tahimik. Sabi nga ng mga reporters natin nagko-cover sa DFA, walang kalatoy-latoy ang DFA ngayon. Damdamin Bayan. RH sa number 14, Let Narciso. Ano ang latest, Miss Let, sa Malacanang? Miss Let? Lakay, isinusulong pa rin ng Pilipinas ang paraan ng diplomasya sa pagresolba ng mga issues sa China. Sinabi ito ni DFA Acting Secretary Maria Teresa Lazaro kasunod ng pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal kung saan naputulan ng daliri ang isang sundalo. Sa ambush interview sa Malacanang, iginiit ni Lazaro na mayroong bilateral consultative mechanism na umiiral sa South China Sea. Gayunpaman, aminado itong noong Enero pa sila huling nagkaroon ng pagpupulong sa Shanghai. Ayon sa opisyal, malaki naman ang posibilidad na masundan ang meeting pero wala pang naitatakdang petsa kung kailan. Pinag-uusapan na rin anya ng DFA ang mga susunod nitong hakbang at kung ano ang sasabihin sa kanilang counterpart. Ang sabi niya kay kahapon ay pinag-aaralang ipatawag si Chinese Ambassador Wang Silian. Pero parating pa lang daw kasi kagabi si Secretary Manalo at doon pa mapapagpasyahan. Nasaan ba si Secretary Manalo? Saan ba nagpupunta? Mukhang bumiyahe siya lakay, so hindi nabanggit kung saan. At ang sabi ay kagabi yung dating niya. Diyos ko, ang tagal-tagal nang binubuli ating mga sundalo, mga fishermen sa West Philippine Sea. Ngayon lang nagsasalita ang DFA. Ngayon lang kakausapin si Ambassador Wang Silian ng Chinese Embassy. Nung nakaraan lakay ay ipinatawag si Ambassador, binanggit nila. At yun, since may bagong insidente ngayon, kaya ang tinatanong sila kung muling ipatatawag. Ang sabi pinag-aaralan, pero ay madedesisyonan nga pagdating niya sa Secretary Manalo. Kupad naman. Hanggang ngayon, pinag-aaralan pa. Diyos ko, minaputulan ng daliri. Hihintayin pa bang may mamatay bago ipatawag yung ambassador ng China? Abay, di ba sa China lakay, yung ambassador natin, bumati lang si Presidente doon sa nanalo Presidente ng Taiwan, pinatawag na kaagad yung ambassador natin. Ayan, pati ambassador natin sa China, si Ambassador Jaime Flor Cruz, ha? Oo. Alaring ginawa, tahimik din, ha? Abay siguro, Mr. President, mga ganitong mga opisyal, palitan na kung hindi kaya ipagtanggol ang Pilipinas, ha? O kaya walang ginagawang aksyon. Oo, sabi naman nila lakay ay may ginagawa. Siguro, hindi kasi natin malaman kung bawal bang isa publiko yung kanilang ginagawa o ayan, kulang lang sa pag-disseminate ng informasyon doon sa kanilang mga ginagawa. Kung maganda ang ginagawa, anong bawal-bawal dyan? Sabi man lang nila na yung kumpiyansa man lang na may mga diplomatic action tayo, ganyan. Yung mga ganyan, yan ang trabaho nila. Mga diplomat sila ha? Di man natin sila makipaggera sila ha? Yung pang assurance ba na may ginagawa nila para mapahupa ang tensyon? Dahil unang-una, ayaw naman natin makipaggera sa China dahil malakay. Ay ala naman tayong laban sa kanila. Titirisin lang tayo. Ayan. So diplomatic means. Kasi yung
Oo, yun din yung hinahanap ng ating mga kababayan. Kapag may nangyari sa Western Philippines, dapat agad-agad din sinasabi yung Pilipinas na pagsundi na at makipag-usap tayo sa China, mga ganon. Yung diplomatic channels ang sinasabi dyan eh. Mabuti pa nun si Trillanes. Madaldal lang, pero anyway, siguro ganyan ang kailangan natin marinig sa DFA. Hindi puro sa military, sa defense, ay kailangan natin ng ang pinaka-the best na solution. Sabi nga nila ay diplomatic solution dahil hindi natin kaya makipaggera sa China. Oo, wala tayong kalaban-laban dyan. Lakay. Kaya tama ka eh. Mahirap maging presidente sa panahon ngayon na ganito yung mga isyong kinakaharap. Kaya lumalaki bags ng Pangulong Marcos ngayon eh. Ayan, minsan nakalimutan na magkulay ng buhok. Mr. President, good morning. Ayan, narigati ang Presidente Apo. Ayan, chill-chill lang ha. So anyway, yan ang gusto nating aksyon ng Department of Foreign Affairs. Anyway, kumusta si Apo Lucas at saka si Apo Gibo? Ayan, medyo nagpa-press con Secretary Gibo, doon pa sa Malacanang, pinitik pa ang Little President Secretary Lucas Bersamin. Ang sabi naman na kay ni Secretary Gibo, yung paglilinaw niya, yung unang press con kasi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, initial assessment yun. Kaya nga, nag-meeting kasi sila para magkaroon ng rekomendasyon kay Presidente. At yung press con kahapon, yung inanunsyo nila na hindi isa sa publiko yung schedule ng RORE mission at ang conclusion nila nga ay hindi aksidente at hindi misunderstanding yung nangyari. Yun ay pagkatapos na nung meeting ni Presidente dun sa mga sundalo na nagsasagawa ng RORE mission sa Ayungin Shoal. Pero masama ang dating eh. Sana isinama si Secretary Bersamin dun sa press con kahapon sa Malacanang. Siguro mas maganda pa kasama si Secretary Anyo. Ayan, sino pa yung mga kasama dyan sa Malacanang? Itong si Paes. Ayan, at saka itong si taga-DFA. Anong pangalan ng taga-DFA? Si Acting Secretary Maria Teresa Lazaro. Ayan, Maria Teresa Lazaro. Anyway, so ano yung schedule ng Pangulong Marcos ngayong Martes, Miss Let? Oo, may LEDAC meeting sa Malacanang ngayong araw, Lakay, ngayong umaga at mamayang hapon LEDA board meeting naman. Okay, so abangan natin kung ano ang mangyayari dyan. At wala pang reaksyon ng sa bagay, sabi ng Pangulong Marcos nga pala, hindi tayo, anong sabi ng Pangulong Marcos, parang lupang hinirang lang, ayan. Anong sabi ng Pangulong Marcos sa mga tropa natin sa Westcom, sa Palawan, hindi tayo pasisiil, ayan. Anong sabi niya? Akala kakaiba dun sa, medyo ganoon din ang toro ng sinabi ng dating Senador Ninoy Aquino, ang pumatay ng dahil sa'yo. Ayan, kaya lang masyadong marahas yata yun, Ayan, pero ang sabi ng Pangulong Marcos, medyo mas tame ng konti, Anong sabi, Het? Ayan, sige. Mamaya na lang. Kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit na kanino man. Talaga, Ayan, dapat lang, Mr. President. Anyway, Ms. Let, maraming salamat. Good morning. Good morning, balik sa'yo, Lakay. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Let Narciso, reporter in Malacanang. Naimbang bigat Apo Lucas, Apo Gibo, Apo Omet Browner, Apo nagito Ilocano kata agririri damutan. Damdamin Bayan. Madiyon na yun nanti sakit ti ulo ni Apo Presidente. Ayan, agtutunos kayo, Apo. Damdamin Bayan. Nakababain, Ayan, asan si Secretary Benhur Abalos, Ba't ang hirap-hirap ng tawagan itong si Secretary Benhur Abalos ngayon, Kung kailan pa siya nagkaroon ng programa dito sa DZRH, di pa niya sinisipot. Hirap ng tawagan. Ayan, Jerry, sino nga ba yung Chief of Staff ni Secretary Abalos? Ba't hirap tawagan ito, At maging ang Bureau of Immigration, abay nahuli para yung lady manager maiwigan ng Pogo ng sa Porac ba yun o sa Bamban,
abay mukhang tatakas na huli doon sa Davao International Airport. Hanep ha, ayan, Lady Bossing, babae, manager ha. Mukhang dumanang-mana ang Mayora Alice Goo. Ayan, kita mo naman, imposible hindi niya alam yung mga torture chamber ha, dyan sa mga Pogo Hub nila. Daming bayan. Pero sandali lamang mga kuya mga ate, nakapag-break na po ba kayo? Abay, mamaya pagka nag-break tayo ha, abay kailangan ni chill lang, relax lang ha, at sabayan natin ang break time ng malamig na RC Cola Mega. Itong RC Mega mahabigan na may sarap itong babalik-balikan. Una, affordable. 24 pesos lamang po ang SRP niyan. Kaya ang damdaming bayan, maging ang break time sa hapon, sarap ng RC Mega. 24 pesos lamang ang SRP. Daming bayan. Oras Chief Justice Alexander Jessamundo. Oras ganap na alas 8:31. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng sa pagkakaabsuelto ni dating Senator Lele de Lima sa kanyang illegal drug case. Aba, alamin natin yan, Lakay, sa susunod na Sabado. Yan ang gusto natin, ha? Rektang sagot sa rektang tanong, ha? Abay, sa susunod bang rekta, kasama na ang Lele de Lima sa kanilang grupo, ha? Actually, inaabangan ko yan, Lakay. Malay mo naman ma-invite ang former Senator de Lima. Dahil inabangan siya ni Dong, ayan. Pero siya ay may banat kay Dong. Inaabangan siya dun sa sa Davao. That is a freedom of expression. Dong, bawal na yan ha. Pero alam mo kung ano pang rekta ang gusto natin ang mga taga-subaybay. Abay, siyempre ang pinakabagong programa sa DZRH, Rekta. Agenda ng masa tuwing Sabado. Anong oras yan, Sister L? Yan po ay alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Alam ko, alas 12 ng hating gabi. Ayan. Nagasanib persa ang mga eksperto sa edukasyon, trabaho, batas, food security at agrikultura. Sino-sino? Abay, nandyan lang naman si sino? Si former Senator Kiko Pangilinan, former Senator Bam Aquino, and Attorney Chel Jokno at ang inyo pong lingkod. At siguradong siksik na siksik sa talakayan at pagbabahagi ng kaalaman ang programang nakatuto sa mga isyong malapit sa puso ng masa. Yan ang Rekta. Agenda ng masa. Nasa ang ganda-ganda ng kuha mo dyan, ha? Mukha ko ka na dun lang kayo kukunin ni ng Panginoon. Wag naman. Talaga. Oras, Sister L. It's 8:38. Pero bago natin kausapin ang mga magaling na piloto ng Philippine Air Force, ha? Abay mo opisyal ng Philippine Air Force, abay marami tayong malalaman mamaya, Sister L. Kaya dapat mag-aral ka na rin, ha? Mag-aral, hindi ko kaya magpalipad ng aeroplano na kaya. Nga pala, aeroplanong papel lang. Kailangan 2020 ang vision mo dyan, ha? Alam mo naman. Peke lang yung vision ko ngayon. Hindi ka pwede maging fighter jet pilot. Ayan, baka magbintis ka, ha? Ayan. Sandali lamang at mamigay nga muna tayo ng pera, ha? Mula sa ating ninong ng bayan, Santa Claus ng bayan na nandyan sa may barangay Santa Ana, Taytay, Rizal, sa ating DZRH Malakas Aguinaldo Promo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC, mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alam mo, Kuyang Jessa Santiago, ha? Ayan, Dr. Ruel Aguila, ha? Sabi na isang kanta, war is over. Kaya lang, parang war is coming. Sana wag naman, ha? Wag naman, Lakay. No. Christmas na lang tayo, yes. Ha? So this is Christmas, for we can fall strong.
Eto, Christmas na sa may barangay Santa Ana, Taytay, Rizal. Andun ang Nino ng Bayan, Santa Claus ng Bayan. Ninong Sherwin, sino ang bibigyan mo ng aginaldo ngayon? Sherwin. Yes, Lakay, maganda umaga. Live ang Deezer 8 dito sa Barangay Santa Ana sa Taytay, Rizal. Uy, sarap kung ng saan puto. ay Sarap, may mga kakanin dyan sa Taytay, Rizal, hindi lang yung Hamaka Festival, kundi yung kanilang mga kakanin din. Lakay, ang Hamaka Festival ay isa sa mga sasayaw para sa Aliwan Fiesta Grand Street Dance Competition sa araw ng Sabado. Dahil ang Hamaka Festival hango dito nga sa hamok o yung nung unang panahon, Lakay, di ba, pagpupunta ka ng Antipolo, ang sinasakyan ng unang panahon yung taong sinakarga sa duyan, yung hamok. Yun yung hamok pala, Lakay. Kaya yun yung pero walang pakialam sa hamok. Gusto ko yung pagkain pinapakita mo, nakakagutom. Sherwin, puto yun. Gusto ko yung may cheese. Yung kulay puti. Sarap. Hindi, ano yan? Ano ba yun? Linupak. Linupak. Ay, linupak. Ay, sarap. Masarap yan. Paborito ni Tita Sally. Oy, at saka yung yung putong kutsinta. Itong kutsinta at saka si Ate Malu, paborito rin to, kutsinta. Ito, paborito naman ng mga ginoghost na mga kababayan natin. Sherwin. Yung palitaw dahil lulubog, lilitaw. Napapasok si Tita Malu, pabili daw ng kutsinta at saka nilupak. Bago niya pa sabihin, nakabili na. Nakabili na pala, Tita Malu. Gusto kasi Kung naghahanap ng panukle, bigyan mo pa ako ng 100 din na nilupak. Pakyawin mo na kaya yan. Teka muna, pero sinong bibigyan mo ng ikaw ba bigyan ng aginaldo o ikaw hingi na aginaldo dyan, ha? Hindi, sir, Lakay, bumibili ko. Siyempre bumibili, tangkilikin natin ang ating mga street vendors. Akala ko ex-deal na yan. Mabayaran ko 5 Cabral pagbalik dyan. Sige. Habang, kuya, diyan ka lang huwag kang mawawala habang bumibili dahil Lakay. Eto, may swerte naman na hindi na kailangan bumili dahil magkakaroon. Ang saya-saya ni Mami, Oy, saya nila, Ito, Lakay, tignan mo ayun, sa likod, ang laki ng DZRH TV. Good morning, ang mga ate. DZRH Plus, hindi lang sa DZRH TV, kundi pati sa Aba, bira naman, baka may transistor pa dyan. Ating winner ngayong umaga ay maghipag. Maghipag? Pangalan mo, te? Dorilyn Delgado po. Si Ate Dorilyn at si Nanay LV. Yan ay Elvira. anong role nyo sa isa't isa? Yan, anong role nyo sa isa't isa? Maghipag po. Ikaw maghipag. Role sa isa't isa. Teleserye. Nagaling ka ng Katanawan, Quezon po. Taga-Tanawan, Quezon. Kina Governor Santa Ana, Taytay, napakalayo. Tana Suarez. Si Ate LB, anong gampanin mo sa buhay? Mananahe po. Oo, nga pala dyan sa Taytay, ha? Oo, maraming damit dyan, di ba? Bakit palagi kayo nakasyon sa DZRH? Kasi po may paborito. Paborito po. Ayan. Kasi daw may pa-promo Kala ko nakikinig yung balita. Yung audio ng TV sa loob. Nakakalito. Ilan bang tinatay? Ate Rosalyn, ilan bang damit ang natatay mo sa isang araw? Ate LB. Si Ate Elvira, Lakay. Uniform. Sa isang araw po, 5 set. Ayan. 5 set. Galing ni ate. Ang galing Skirt na yan. Tsaka blouse. Ate, uniform. Ate, pahigawan ng trahe de boda itong si Sister L. 550. Yung elementary, pero yung high school, 700. Yung elementary, may price range. High school, 700. Bakit mas maraming tela ang high school? Malaki po Mas malaki ang tela. Paano kung maliit yung high school? Pag maliit lang daw yung high school na size elementary. Ganun din ba mabayaran? Parehas lang. Okay. Congratulations ate. Bigyan mo kagad sila ng aginaldo. Mananahi pa si ate. Yung kalma po. Aba, bigyan ng premyo si ate. Ate, ano pa ba ito mo sa tuwing araw-araw? Si Anthony Taberna po sa Pordo. Funny ka, Tunying. Siyempre
DZRH, syempre. Ayan. Bigyan ng ano yan? Makalma. Bigyan ng aginaldo at vitamins. At siyempre, meron din kayong Yung vitamin. Mula sa DZRH yan, ha? Yung vitamins daw, Sherwin. Iabot mo na. Salamat po. Tumahi ka atin na maraming ganyan t-shirt, ha? Tumahi ka mga 100 tapos pamigay mo sa mga kapitbahay. Lugi si ate. Teka muna, yung vitamins. Baka Sherwin, yung makalimutan yung vitamins daw, iabot mo na. Ano na? Vitamins. Wala ka na bang vitamins dyan? Pampalakas ng pananahi. Ayan. Doon, siyempre. Meron kayo, eto, kayo na nga po ang kumuha. Hindi ko na mahawakan. Ayan. Vitamin R. Arsicola. Arsicola pa. Ayan. May chaser, walang ano. Yung the best, ate, yung... ang kanilang paboritong vitamin E. Ayan, vitamin E. Ang lalaki ng tsupo ng vitamin E. Ayan, para lumakas ang energy. Ayan. Huwag lang sanang iinumin ni ate, baka hindi makapag ng karayom eh. Ate, isang kutsarita lang ha. Maraming salamat po sa DZRH. Ayan, wala po. Thank you po. Thank you po. Sa DZRH, Dio Calma po. Ayan. Thank you po. Ibaba nyo dahil meron pa kayong hawakan. Meron pa kayong isang grocery bag ng DZRH. Yan, dadali mo sa Timon ng Quezon. Katanawan, Quezon. Katanawan, Quezon. Okay. Matay mo si Governor Angelina Tan Suarez. Na nakikinig dyan, tayo. Nananala ko sa DZRH. Maraming salamat po. Taga Quezon, napunta ng Taytay. Ayan, good morning ate. Sige. Okay. Para kanino man yung bag mo. Ay, dito po sa amin. Doon ako sa may sakit. Kasi yung asawa niya lang ay tignan mo. Star, ayan o. Si kuya. Okay. Nangyari kay kuya. Para siyang ano nangyari kay kuya? Para siyang bilo-bilo. Bako lang. Hilot sa paa. May arthritis lang. Kulang sa foot massage yan. Ayan, kulang sa vitamin E na tayo. Bigyan mo ng vitamin E, sigurado mabubuhay mga dugo-dugo sa paa niya. Vitamin E araw-araw. Alright. Okay. Thank you. Maraming salamat din ng Sherwin. Ako maraming salamat din sa mga kababayan natin dito sa Barangay Santa Ana sa Taytay, Rizal. Kaya naman, inimbita namin din kayo sa Aliwan Fiesta sa darating na Sabado para mapanood ang Hamaka Festival ng Taytay, Rizal, daan sa Aliwan Theater Ground. Sa RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. And so this is Christmas. Maraming salamat Santa Claus ng Bayan, Nino ng Bayan, Sherwin Alfaro. Sandali lang po sa mga opisyal ng Philippine Air Force. Sino ba ang fighter jet pilot dito? Ayan, siya ba nagpapalipad ng F4? F4 ba yun? Alin lakay? MiG, ayan. Lakay, hindi naman siguro yun yung pinapalipad. Iba naman F4, alam mo yung kumakanta, yung grupo yata, yung hindi Korean. Hindi yun lakay, tagal na nun. Wala na yun. Luma na yun. Hindi ko na alam yun kasi alam mo naman ako Generation Alpha. Ako ni Charot. Alam ko, Bin ka na ngayon. Bin ba? Bini. Salamin. Pabalikan natin ang ilang pang mga balita at ang ating mga panauhin ngayon. Sa mga taga-Philippine Air Force, good morning. Happy 77th anniversary. Anniversary nila lakay. Malalaman natin mamaya kung talagang sila ay meron ng force at hindi lamang air. Ayan. Oras, Sister L. 8:48. Number 1. Tayong pumili. Gaya ng makaparemo sa buhay, Sister L, Siyempre sa karera, sa mga kaibigan, at sa mga ibobotong lingkod bayan sa darating na eleksyon. Maging sa pagbili ng gamot para value for money ating mga gastos, affordable man ang mga generic medicines, pero hindi naman pare-pareho ang mga ito. Kapag may reseta ang doktor, piliin lamang ang Rhea Generics. Nakipag-partner na ang Rhea Generics sa mga malalaking pharmaceutical companies sa mundo para gumawa ng mga world-class na mga gamot sa parehong pasilidad at bansa kung saan din mismo ginagawa ang kanilang makilalang branded medicines. Kaya pareho ang bisa at kalidad pero sa abot kayang halaga.
Ang Rhea Generics po ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Landbank at Boehringer Ingelheim. Tandaan, mga misis, mga lola, kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Dalhin lamang po ang mareseta sa Mercury Drug. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. It's 8:55. At oras na para kausapin natin ating mga bisita mula sa Philippine Air Force. Abay, sila pala ang mag-celebrate ng kanilang 77th anniversary, Sister Yes, L. Lakay, At may mga makakasama tayo live ngayon dito sa ating studio. Unahin natin ang magandang spokesperson ng Philippine Air Force, si Colonel Maria Consuelo Castillo. Colonel, maganda po kayo sa umaga. Magandang umaga din po, Sir Dio, Ma'am, Sister L, at sa mga taga-subaybay ng Damdaming Bayan dito sa DZRH. Ayan. At ito, Ilocanang piloto. Ayan. Si ading Major Norina Buxit. At siya ang nakaasa naman niya sa Villamor Air Base. Magandang umaga na imbag ng bigat, Major Norina Buxit. Imbag nga bigat, Met, Sir Deo, at magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig at taga-subaybay sa inyong programa. At ikaw naman ang magpakilala sa kay Major. Ayan, yes, at makakasama din natin Lakay. PM Ayer. Yes, ano ang mga pinapalipad niya, Lakay? Pinapalipad niya Iba na naman sasabihin mo. Wag na. Hindi mababa ang lipad, mataas ang lipad. Mataas ang kanyang lipad. Si Major Joseph Errol Quintos Jr. Ayan, Major, good morning at welcome po sa aming programang Damdaming Bayan. Good morning po, Sister L and Sir Dio. At sa mga taga-subaybay po ng DZRH, magandang umaga po sa ating lahat. Fighter jet yata ang pinapalipad ni Major. Ayan. Talagang gusto mo fighter jet, ano? Pelikula kay pangarap mo yun. Yun ang ambisyon ko nun Ayan, kaso? Kaya lang, wala. Janitor ang binagsakan. Anyway, mga ambisyon ng araw. Kaya lang, mahirap kasi kaya mag-aaral ka sa, sa flying, Sister L. Ayan. Medyo expensive. Medyo mahal. Ayan. Anyway, Colonel Castillo, ma'am, ngayon po ay 77th anniversary ng Philippine Air Force. Una, kumusta na po ang Philippine Air Force ngayon? Meron ba tayong force? Meron ba tayong power at hindi lamang air? Definitely, sir. Meron pong force ang inyong Philippine Air Force, sir. Bali, sir, magsa-celebrate po kami ng aming 77th anniversary ngayon pong July 1. Ngayon po, sa Basa Air Base, Pampanga po yan magaganap and naimbitahan po natin ang ating Pangulo upang dumalo sa ating anniversary celebration. No? At marami pong magiging ganap dun, sir. Magkakaroon po tayo ng capability demonstration kung saan makikita talaga natin kung gaano nakalakas ang ating Philippine Air Force. No? Kakaroon po tayo ng capability demonstration kung saan magkakaroon ng scenario na meron tayong territory na nasakupan ng mga kalaban at i-recover po natin yung teritoryo na yun using our air assets, sir. Ayan, kaya bang i-take over yung pogo sa Bamban at saka sa Porang? Yes, sir. Makikita po natin doon yung lakas ng ating mga fighter aircraft, ng ating mga attack aircraft for airstrike missions. Pati na rin po yung pag-i-insert ng mga tropa through our, yung pong tinatawag na fast rope insertion, sir, using our Black Hawk helicopters. Yes, sir. Pati UAVs po natin, mapapakita natin kung paano gumagawa ng intelligence, surveillance, and reconnaissance. Anong AVs? UAVs po. UAVs. Unmanned aerial vehicles. Drone. Yes, sir. May mga drones na rin po tayo, sir. Hindi ba kayang i-hack ng mga taga-pogo yan? Baka mamaya ma-hack yan biglang hindi lumipad. O kaya i-divert sa ibang lugar. Siguro Lakay hindi naman. Yung mga fighter jets natin, mga drones natin, meron bang anti-jamming device yan? Kasama na rin po yan sa systems natin, sir. Ganun ba? Oo. Kasi yan ang kinakatakot natin. Alam mo, ang giyera ngayon, Sister L, hindi na ngayon cyber cyber war na ngayon. Anong tawag niyan? More on nakadepende na tayo sa pag-evolve ng technology, Lakay. Ayan, bago natin kausapin itong mga
fighter jet pilot natin at saka Black Hawk Down Black Hawk helicopter na. Yan kasi naalala natin yung pelikulang Black Hawk Down ayan. Una-una kumusta ang capability ng kasi sabi na nun, kinakantyawan ng Air Force, kawawa ang Air Force natin, puro air lang, wala nang force. Ayan, kumusta po ang marami, lalo na pagka nakita mo sa mga social media, ikukumpara ba yung armaments ng China at saka Philippines, America, Russia, gano'n. Yung sa atin, sa kanila, daan-daan tayo, mabibilang yata sa daliri. Ayan. Ilan po ang fighter jets natin, cargo planes at helicopters. Hindi ba confidential yan, Colonel Castillo? Masasabi lang po natin, parami ang ating mga air assets. In fact po ngayon, sir, more than 30 kinds of air assets na po ang meron ng Philippine Air Force. No? Meron na po tayong mga fighter jets, meron na po tayong mga aircraft for maritime patrols, cargo airlifters. Lumalakas na rin po ang ating mga helicopters. Dati po mga UH-1H, pero patuloy pa rin naman po natin ginagamit, pero mas pinalakas po tayo ng mas malalaki at mas mabibilis na Black Hawk helicopters. No? Tapos parami rin po ang ating mga attack helicopters and fixed wing aircraft, mga bagong dating. And of course, yung mga gamit din natin for intelligence, surveillance and reconnaissance. Both manned and unmanned aircraft meron na po tayo. Search and rescue helicopters, sir. Lumalakas din po. In fact, sir, kasama po natin dito ang isang piloto natin, search and rescue helicopter pilot. At siya po ay isa sa mga gumaganap ng mga heli-bucket operations natin, sir, against forest fires ng mga recent po noong summer, di ba? Sa Itogon, sa Iriga po. Yan po, siya po isa sa mga piloto natin na pumuksa sa mga apoy dun sa forest fires natin. And then for cargo airlifters, kasama po natin dito si Major Quintos na isa sa mga, actually siya ho ang squadron commander ng ating fleet ng C-295. Batang-bata. Gamit po natin, sir, yan for parang high school maritime lang patrol. Pero Colonel Maria Consuelo Castillo, ma'am, yung mga kumusta po, napag-uusapan natin ang puwersa ng Philippine Air Force, kung ano na yung mga innovation, of course, sumasabay na din tayo kahit paano, kahit kinukumpara tayo sa ibang bansa, somehow nag-i-evolve, lumalakas din. So ano po ang mga accomplishments naman ngayon ng Philippine Air Force na maipagmamalaki natin? Kasi syempre kailangan malaman ng publiko na kayo ay may ginagawa. Tama po, sir. Ma'am, yun nga po, tulad ng nasabi ko, dumadami na pong air assets natin. So yung capability natin lumalawak din, no? Both for territorial defense, yun po, pinapalakas natin. Meron tayong mga different aircraft for territorial defense to monitor ang ating territorial waters, to include areas of our exclusive economic zone. Yan po yung mga nagawardya ng ating airspace. Of course, sinusuportahan po yata ng ating radar system. Meron na din po tayong mga radar system. At the same time, meron din po tayong mga mobile radars na rin na na-acquire. At the same time po, yan po, patuloy po ang ating suporta sa focus military operations. Nandyan po ang ating mga helicopters and fixed wing na nagde-deliver ng airstrike kapag kinakailangan ng ground forces. And then at the same time, search and rescue operations, patuloy po. Ang ating cargo airlifters nandito rin. And yun po, on the ground naman po, patuloy din po nating pinapalakas ang ating puwersa, no? Meron po tayong mga special operations wing na tumutulong kapag merong mga conflict on the ground na kailangan i-address. Support to law enforcement. Colonel Castillo, curious ako, bago natin tanongin si Major Norina Buksit, ang ating chopper pilot, ayan na. Kasi nung bata ako na mesmerize, na amaze ako dun sa kasi merong dalawang piloto sa amin sa Pinili, Ilocos Norte. Ayan, si Manong General Rolly Espeo at si Colonel Stanley Pagdilaw. Abay, piloto ang mga yan. Pag nag-train sila nung araw, alam namin sila yun ha. Dahil umiikot doon sa amin sa Pinili, Ilocos Norte. Pagka yung basing ba ang tawag doon kung magpalipad halos abot na doon sa puno ng nyug. Buti di sumasabit lakas. Kaya ang gagaling yung part ng training nila yan. Ayan, anyway, baka siguro ilang minutos lang from Basa Airbase hanggang Ilocos. Sa sobrang bilis lakay. Nandun na. Ayan. So ang tanong ko, ito yung tinatawag na Blue Diamond nung araw.
ito yung mga best fighter jet pilots natin. Buhay ba ang Blue Diamond, Colonel Castillo, ma'am? Sa ngayon po, wala na po yung Blue Diamonds. Mga FA-50 aircraft po natin dati yan. Ganun ba? Pero ngayon po, lumalakas na rin naman po ang ating fighter capability. Meron na po baka naging copper na lang yan. O kaya... may mga FA-50s po tayo. Kasi napakatagal po nung panahon na wala ho tayong fighter aircraft, no? Pero nung 2015 po, nagkaroon na po ulit tayo ng mga fighter aircraft. At ngayon po, hopefully, mas dumagdag pa sa suporta po ng ating gobyerno. Hopefully, magkaroon pa po tayo ng additional multi-role fighter aircraft. Ilan ang fighter jets natin ngayon? Sa ngayon po, may 12 po tayo. Ito yung made in Korea. Ayan. Yes, sir. Korean aircraft po ang FA-50s natin. Hindi naman flying coffin sa mga yan. Of course not, sir. Yes, sir. Magagaling po ang ating mga pilotang, ating mga maintenance personnel. Si Major Norina Buksita, Major, apo nga ko helicopter ti imamanehon, ba't mas ginusto yung yung chopper kaysa fixed wing, mga fighter jets? Magandang umaga, Sir Deo. Actually, sir, talagang ako po kasi ay anak ng isang maintenance enlisted personnel. And it happens, sir, na siya rin ay isang maintenance ng helicopter. So bata pa lang po ako, nakikita ko na po na meron po tayong helicopter at na-challenge din po ako na nais ko rin pong magpalipad balang araw. Kaya ito na po ako ngayon, isa na pong instructor pilot for the helicopter po ng ating Philippine Air Force. Black Hawk daw yung pinapalipad mo, sabi ni Colonel Castillo, Major. So far po, ginagamit pa rin po natin yung mga UV-2 at Super UV helicopter natin na siya pong ating ginagamit sa mga fire suppression operations. Recently, meron po tayong mga helibucket operations sa tinatawag sa Ilocos Norte at sa Itogon, Benguet, sir. So kami po sa 505, sir, ang nakapag-conduct ng mission po na yun, sir. Ayan, buhay po pala yung Huey helicopter, di ba? Yung mga kumbaga sa barko, tik-tik kalawang, sabi na. Yung mga ginamit nung Vietnam War, di ba? Yung mga ganyan. Baka ito naman matitibay. Talagang iba yung kalidad. Hindi, tsaka ang pyesa yata ng Huey helicopter, pagka nasiraan ng pyesa, pwede kumuha ng pyesa ng Toyota. Bakit Toyota? Madali ang pyesa. Mabilis hanapin, Lakay. Ayan. So, anong challenge sa Major Norina Buksita ang pagiging helicopter pilot? Di ba mahirap yan? Kumbaga sa fixed wing? Yes, sir. Basically naman, sir, sa mga pagsasanay na aming kumbaga na-undergo at naibigay ng ating hukbong himpapawid ng Pilipinas, masasabi naman po talaga namin na we are very equipped sa lahat ng skills na kinakailangan sa kung ano man po yung mission na maibigay po sa amin. So nagpapasalamat din kami dahil patuloy po kaming ginagabayan at tinitrain ng ating Philippine Air Force para mas lalo kaming maging capable na magbigay po ng serbisyo sa ating mga kababayan. Attack helicopter, gumagamit ka rin yun, Major? So far, sir, ang 505 Search and Rescue po natin ay nakafocus po sa mga search and rescue missions. So sa search and rescue. Yes po, ma'am. Hindi ka pa na-assign doon sa mga sumasabak sa laban na may mga missile yung helicopter mo? Hindi pa naman. Hindi pa. Kasi nakita ko, Sister El, pagka si Major Norin Buksit ang pilot ng attack helicopter, baka hindi niya mapindot yung yung button nung yung missile. Pang-missile? Kayang-kaya niya yun, Lakay. Matapang yan, sir. Matapang ba? Matapang. Tsaka Ilocano, Lakay ayan. Si Major Joseph Quintos. Ayan, Major Quintos ay yung bang pinapalipad mo baka nagpalipad ng cargo plane si C-130 nakapag-sabi dito sa background mo nagpalipad ka rin ng mga Fokker F-27. Di ba mga Fokker 27, di ba mga fighter jets ang mga ito? Magandang umaga po ulit, Sir Deo. Morning, Major. Ang Fokker F-27 po ay isa rin pong uri ng transport plane. Transport plane pala yan. Kaya po nito magdala ng hanggang 30 po na personnel. At nagagamit pa rin po natin ito sa mission na kinakandak po namin.
May sinakyan akong C-130 plane nung reporter ako kasya ng ilang truck Ayan. Ilang 6x6. Tapos nakatayo ka lang kaya, no? Nakaupo naman sa gilid. Ayan, minsan nakatayo. Ayan, may taling hahawakan kang ganon. So, hindi ka nagpapalipad ng malalaki, Major Quinto, sir, yung kaya magsakay ng mga ilang trucks, 6x6? Yung C-130 po kaya po magsakay, Sir Deo. Ang pinapalipad ko po ngayon ay ang CASA C-295 po. Ito po ay isang bagong aircraft ng Philippine Air Force. Galing po ito sa Spain. Newly acquired po ito noong 2015 at meron din pong dumating noong 2021 po. Ito po ay napakagandang aeroplano para sa atin dahil kaya po nitong mag-take off at landing sa maliliit na runway. At kaya din po magdala nito ng 8,000 tons na mga cargos at hanggang 71 po na personnel ang kaya nitong dalhin. So maganda, laki. Pwede pa tayo maglagay ng runway doon sa BRP Sierra Madre. Ayan, pwede ka lumanding doon. Tapos palandingin natin. O si Major Norina Buksit. Ayan, ba't nga pala di ginagamit Colonel Castillo, Mama? Ang air assets natin sa paghatid ng supply sa BRP Sierra Madre. Ba't di kayo ginagamit? Nakahanda naman po ang Philippine Air Force for that. In fact po, sir, di ba recently, mga napapabalita, nagkakaroon tayo ng mga aerial drops. Mga recent mga Navy aircraft ang ginamit. But anytime po soon. O nga pala Navy, may mga rin sila, mga planes, helicopter din sila. But anytime soon po na kailanganin, force provider po ang Philippine Air Force, we're ready to conduct aerial drops po. In fact, sir, nagdi-develop din kami ng bagong capability kung saan guided na po, with guided precision airdrop system, yun ang tinatawag natin, or GPADS, na nagtitrain po yung ating mga personnel kung paano mag-drop ng sakto doon sa sakto na po doon sa drop-off point, no? Kasama po yan sa mga naging trainings natin recently in Balikatan. Kaya ako patuloy yung trainings natin, not only within the major services, but also together with our allies, para matutunan natin yung mga bagong teknolohiya para mas buti pa natin ang ating air operations. Balikatan exercise, di ba pinaglaway lang tayo dun sa mga maganda nilang mga armaments, mga armas, barko, helicopter, mga Pero di ba iniwan yung mga armas nila nung after Balikatan? Laka syempre dadalhin nila yung kanila yun Pero Colonel, ma'am, ang Philippine Air Force po ay kayo ay nabanggit nyo po kasi yung Balikatan. Meron po kayong mga sinalihan na mga joint exercises recently. Yes, so, kumusta po ang naging natin dito, participation ng Philippine Air Force? Yes, ma'am. Actually, hindi lamang Balikatan, no, kung saan nakilahok ang Philippine Air Force. Nagkaroon po tayo ng mga bilateral exercises po with the United States Air Force. Yung pong Hope Thunder. Actually, nagkaroon po tayo ng dalawang iteration noong pong Abril. At ito po, ongoing po ngayon yung second iteration natin. Every year po kasi natin itong kinakonduct. No? So, dito ay more on fighter operations po yung naging training natin in the air. And then for this iteration, yung second po, ang training po natin large force deployment. Ibig sabihin, nagkakaroon po ng mga subject matter expert exchanges. Tinuturuan po tayo ng ating counterparts kung paano mag-conduct at mag-prepare for large force deployment. Kasi po in preparation po to sa isang napakalaking event na sasalihan natin. Yung Pitch Black Exercise 2024. Ito po ay isang multilateral exercise sa Australia. Kung saan for the first time, milestone po to, sir, ang ating Philippine Air Force ay magpapadala ng aircraft for the training exercise. Dadalhin natin yung mga fighter jets natin. Dadalhin po natin ang fighter jets natin dun, sir, pati na rin syempre yung ating C-130 aircraft. Kasi yan po yung magdadala ng mga equipment tsaka mga support personnel. So ito po, sabi ko nga po, milestone event, first time ever na magpapadala tayo ng aircraft for a multilateral international Australia exercise. To, Colonel, ma'am, Yes, ma'am. Pero, July 12 po, up to August 2. Next month mangyayari. Yes, sir. Pero Colonel Castillo, ma'am, ayan, kumusta ang response ng ating mga fighter jets in case na magkaroon ng may basing o kaya may mga external aggression na ganyan? Gaano kabilis ang response na ating Philippine Air Force? Fighter jets halimbawa, kasi
doon sa Taiwan na Sister L, pagka may mga umikot-ikot doon na kalaban doon recently nga lang. Ang bilis ang response nila, minutes lang palipad din sila. Ayan, kaya ba natin mag-intercept ng mga intruders na foreign planes, Colonel? Yan po ay kasama ho sa training ng ating mga fighter pilots, no. Kaya rin ho pinapaigting din po natin yung ating puwersa, hindi lamang po yung ating fighter aircraft capability, yun pong mismong buong sistema, no. Kaya ho nagkakaroon din po tayo ng mga acquisition ng mga radars. Not only fixed radar but mobile radars para ho kahit saan mang area magkaroon ng intrusion, madali po nating ma-detect at ma-intercept kung ano man po itong mga intrusions na to. And of course, sir, nagpapasalamat po tayo sa ating pamahalaan dahil bukod sa nasuportahan itong mga modernization projects natin, hopefully, sir, soon magkakaroon pa ho tayo ng mas maraming fighter aircraft at mas maraming radars para mas maging comprehensive po yung monitoring natin ng ating airspace. Yung bang radar natin, monitoring natin, Colonel Castillo Mama, pagka may intruder ba? Gaano kalayo? Bago pumasok sa ating airspace, halimbawa, nandun sa Batanes, nasa Benham Rise, kaya nasa basta dulo labas na. ng EEZ natin, kaya ba natin mag-response in how many minutes? Kaya nga po, yun po yung patuloy nating dinidevelop na system para ho mas mapabilis yung response natin, no. Nagkaroon din po tayo ng acquisition nitong GBADS, yung ground-based air defense system, kasi layers yan, sir, kung minsan nasa malayo pa, dapat namomonitor na ng ating fighter aircraft na intercept. Pag magkaroon pa po ng pagkakataon na makapasok po within our territorial waters and within our land area, meron po tayong mga ground-based air defense system na kaya din pong mag-intercept at mag-neutralize ng mga intrusions sa ating teritoryo. Buti narinig natin mga ganito, sister. Akala natin pagka inatake tayo, manonood na lang tayo. Meron pa naman capability din pala na mag-intercept na ganyan. Pati cyber defense capability natin, sir. Cyber defense. In fact, kaka-establish lang po nung ating cyber defense wing nito lang pong nakaraang taon. Anong role ng cyber defense? Of course po, yung challenges natin on cyber security, yan po yung pag-intercept ng mga different intrusions po. At the same time, yung command and control capability rin natin na di-develop natin. Kasi ngayon talaga ang labanan na ngayon sa cyber Yes, diba? At the push of a button, kahit walang physical aircraft na dumating dito, ma-intercept nating systems, nila, diba? Yung computer systems natin, ma-intercept nila. Kaya laking bagay lakay. Meron pala tayong capability ganyan. Akala natin, kaya tuloy napapaisip ko ni sister nung Independence Day. Ba't wala malang pinapalipad na fighter jets? Nasanay tayo pagka-Independence Day. Merong lumilipad. May mga flyby ba na nagpapalipad ng fighter jets? May kulay red, white, and blue. Mga ganyan na usok, mga ganon. So talaga bang yung ilantad yung ating Air Force natin, air capability natin, kaya wala mga ganyan. Tahimik lang. Yes, sir. Actually, sir, mga nakaraang mga anniversary celebrations ng AFP, may mga flyby naman. Siguro kuminsan lang talaga hindi favorable ang weather. Yes, sir. Hindi na-imbitahan. Yes, sir. Ito, sir, ngayong anniversary celebration natin, makikita po natin ang isang flyby ng ating mga air assets, sir. Kung maging favorable po ang weather during that time, hopefully makikita po nila kung gano'n nakalakas ang ating Philippine Air Force. Pagka nag-i-intercept, ano ang training niyo dyan? Parang napapanood natin sa Top Gun. Mga movie talaga yung puro movie. Tom Cruise ba? Tom Cruise. Parang mga Top Gun ang mga ito Ayan, pagka nag-intercept ba, may dalawang fighter jets din ba na i-escortan yung intruder? Parang ganun po. Meron naman po tayong mga rules of engagement, no? Definitely po, whatever we do with our fighter aircraft operations, we base it on international rules-based order and we follow rules of engagement. Yes, sir. Ayan. Pagka ganyan ba may mga intruder, ano ang training natin dyan may warning pa ba o wala na pagka pumasok sa airspace natin? Of course, we do the necessary challenges po, radio kasi sometimes yung intrusion, posible naman pong talagang in distress lang ang aircraft and we have to escort them. Yes, yun po ang natin, responsibility na when an aircraft is in distress, we escort them. May mga commercial planes, halimbawa, mga ganyan. Yes, sir. Yes, sir. Meron siyang mga
Hindi naman po hostile lahat ng intrusions sa airspace mo na agad, natin. Pasabugin na. Command responsibility, patay tayo dyan pag pinasabog. Ayaw naman natin umabot ng ganyan. Gera na pagka pero, ganyan. Lakay, may tanong ako kay Major Boksit kasi sa sa search and rescue. Yes, ma'am. Ano po ba yung sa inyong experience, ano po ba yung kumbaga tumatak sa inyo sa tagal na po ninyo sa serbisyo, hindi nyo makakalimutan pagdating sa search and rescue? Isa sa mga tumatak sa akin, ma'am, as a search and rescue pilot is yung gratefulness ng mga taong natutulungan natin, napapaabutan natin ng tulong every time na dumarating tayo doon. Kaya para sa akin, ma'am, yung kanilang kasiyahan na at least maibsan man lang yung mga nararamdaman nila. Kasi nagre-response po kami during calamities, disasters. Kaya para po sa akin, ma'am, yun po ang isa sa magandang accomplishment namin as search and rescue pilot. Yung sa mga tao, the way na paano sila maka-appreciate na pag natulungan sila. Marami pa tayo itatanong kay Colonel Castillo at Major Buksita at Major Quintos. Kaya lang kinakapos tayo sa oras. Siguro pagka na-imbita lang tayo sa kanilang anniversary, doon tayo magtanong. Tarin natin si General Stephen Pareño. Good morning, General Sir. At si Vice Commander General Kuyang ating Malinit. Ayan. Pero ngayong 77th anniversary ninyo, Colonel Castillo, ano ba mga activities nyo? Ano ba itong ano ang theme ng inyong anniversary ngayon? Yes, sir. Ang theme po ng aming anniversary is Accelerating Above and Beyond 77 Years of Path Excellence in Protecting the Nation and Securing the Skies. Yun po ang ating anniversary theme, sir. Ayan. At ano pa ang ilang days ang celebration ninyo? Yes, sir. Actually, ang ating celebration nag-start pa po nung Abril, no? Nagkaroon po tayo ng maraming pre-anniversary activities. And ito, leading to the culmination, which is our anniversary day, yun pong July 1. Pero yung naging pre-anniversary activities po, nagkaroon po tayo ng mga mall exhibits, nagkaroon po tayo ng media fellowship, golf. Sa Villamor. Yes, sir. And then, nagkaroon po tayo ng mga wellness fair. Yes, sir. And nagkaroon pa po tayo ng mga tree planting natin and bloodletting activities, no, para makatulong din sa ating mga kababayan. Yung sinasabi ko pong Independence Day ride, isa rin po sa mga bago naming naging pre-anniversary activity kung saan yung mga motorcycle enthusiasts, na mga active, retired Air Force and AFP personnel, pati po mga civilians. Kasama po yung vlogger natin na si Miss Jet Li, na actually nag-a-apply na maging reservist, no? Kasama po siya, nagpunta po sila, nag-ride po sila from Metro Manila up to Masinloc, Zambales, kung saan nagbigay po sila ng tulong ng medical and dental services sa mga fisher folks po natin doon. Colonel Castillo, isa na lang po, ayan, Yes, in case na ayaw naman na mangyaring ganun, in case na may merong external aggression, ayan, sa West Philippine Sea, gaano kabilis ang response ng ating Philippine Air Force, ang ating mga fighter jets? Ilang minutes? Diyan sa may West Philippine Sea specific. Ayan. Mabilis po, within minutes po, kaya natin mag-response. Within minutes, Of course, kasama po yan sa training natin, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, West Philippine Sea, kasi doon po ang magulo ngayon eh. Yes, sir. Makakaasa po kayong laging handaan yung Philippine Air Force whenever called upon to respond. At kasama po yan sa patuloy natin na training, not only within the major services, but kaya po tayo patuloy din nagte-training with our allies. So 24/7 walang tulugan ang mga piloto natin. Yes, sir. We are capable to operate night and day, sir. That's your Philippine Air Force of the Pero day. lakay ako last na lang bago tayo mag-break. Kasi may mga interesado maging reservist. Mag-apply paano mag-apply maging reservist at ano-ano po ba yung qualifications? Parang gusto mong maging LTCOLA. Ayan, sige. Hindi ko kaya yun. Alam ko yung kapasidad ko. So ano po yung mga requirements natin doon, Colonel Ma'am? Ma'am, sa tingin ko qualified kayo. Basta you are between 18 to 65 years old. Pwede pa po kayong mag-apply bilang reservist. Basta ho kayo ay isang Filipino citizen, of course, and masatisfy nyo po yung mga medical and physical requirements po to get into the
Philippine Air Force Reserve Corps. At of course, dapat meron po kayong puso. At dedikasyon para magsilbi sa ating bayan. Maraming puso yan. Dala-dalo ang puso niyan. Puso hanggang dito. Yes, ma'am. Just visit po our Philippine Air Force Facebook page for the details, not only for reservist applicants, but also yung mga aplikante natin for regular soldiers po. Iniimbitahan po namin kayo na mag-follow ng aming Philippine Air Force Facebook page. Ayun. Colonel Maria Consuelo Castillo, ma'am, maraming salamat po. Ang Chief ng Air Force Public Affairs Office and PAFA spokesperson, Major Norin Buksit. Ayan, single pa pala si Major. At Major Joseph Errol Quintos Jr. Abay, taga Tuguegarao, Cagayan pala ito. Ayan, Squadron Commander ng 221st Airlift Squadron. Ayan. Maraming salamat po at regards and congratulations kay Commanding General Lieutenant General Stephen Pareño at kay Kuyang Sir Knight, Vice Commander Major General Agustin Ting Malinit. Colonel, sa mga taga-Philippine Air Force, mabuhay po kayo at nakatuwang malaman na meron palang force ang ating Philippine Air Force. Hindi lamang air. Ayan. May force na may power pa. Yes, ayan. at congratulations po and of course happy anniversary at sana lakay mas lumakas pa ang Philippine Air Force. Ayan, thank you very much. Good morning and happy anniversary. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. 9:25. Ang oras ay hatid sa inyo ng Cardiac Catheterization Laboratory o Cardiac Cath Lab ng Makati Medical Center. This time check is brought to you by Bayan. Oras, Sister L. It's 9:35. Nakatanong marinig na ganun pala ang capability ng Philippine Air Force natin ngayon, Lakay. Within minutes, pwede tayong sa West Philippine Sea. mag-response o kaya mag-react pagka merong mga intruders. Mayroon na sila lakay, mukhang wino-workout na din nila ang yung mga development lakay, mga innovation pagdating sa ating puwersa. Ayan, mabuti naman na modernize ang ating armed forces. Yes, ayan, good morning, Masorsipul Bols Gasmin. Ayan, nung siya ang Defense Secretary, ayan, naka-acquire tayo ng mga ilang mga fighter jets. Kaya maganda ang modernization program lalo na sa mga puwersa lakay na para depensa ng ating bansa. Oo naman, kahit papaano At kaya dapat lakay ang budget. Ang budget ng mga ganyang ahensya ng gobyerno, yan dapat ang malaki. Ayan, yung mga nasisingil sa Pogo, ayan hindi yung hindi iba, yung mga hindi naman nagpe-perform ang lalaki ng budget pero yung mga yan na talagang nagpe-perform hindi mapondohan ng matino. Akala ko dilapidated ba yung mga gamit natin? Abay, kaya na palang mga cyber cyber technology. Yung magkapag-intercept ng mga intruder. Maganda yun lakay, tsaka importante yung system din lakay, binabanggit kanina ni Colonel Castillo. At saka pamblock ng mga yung mga hacking, mga ganyan, nakapag-intercept. Sa cyberspace na tinatawag lakay. Pasabog na Day 3 ang hatid ng Aliwan Fiesta ngayong taon. Oy mga kuya, mga ateng mga chikiting, abangan ng mga kulay na street dancers at floats. Kasama na ang mga nagagandahang kandidata ng Reyna ng Aliwan na paparada dito sa may Halandoni Street, dito sa paligid ng CCP Complex hanggang sa harapan ng Aliw Theater sa June 29, 2024. At syempre, mapapanood ang performances ni Ganda Wanda, Tom Taos at ang bandang Rocksteady, ang Bini. Ayan. Wala. Hindi kasama. Ayan. Lakay, baka biglang kasi ang daming fans ng Bini. Ganun ba? Kaya ano yung kumanta? Ay, may sayaw sila kayo. Pakita nyo nga. RTV, di ba may sinandyan si Tita Malu sa inyo? Baka pwedeng i-play nyo na yun ngayon. Baka wala na manood yan, Kaya makisaya dahil ang pista narito po sa Aliwan Fiesta,
See you on, bakit June 29 lang? Abay, 27, 28, 29. Di ba 28 meron tayong concert dito sa harapan, ha? 28, Reyna ng Aliwan. Tayo po ay judge ng ating mga Reyna ng Aliwan na mga naggagandahan. Naku, talaga namang nung masilayan ko ma-interview namin kahapon Sister L, abay sigurado mahirapan ang mga judges dito sa mga future binibining Pilipinas. Future Miss Universe, Miss World. Ayan, ang gaganda at saka ang gagaling. Talagang brains and beauty. Daming bayan. Ay, good morning, Justice Sam Martires. Aba, ayaw ni Justice Sam. Ayan, yung motion for reconsideration ni Bamban Mayor Alice Guo at dalawang iba pa ibinasura ng Office of the Ombudsman. Aba, bakit ibinasura ni Uncle Sam? Ayan, Justice Sam Martires. Alamin natin ang detalye mula kay Aris number 5. Val Gonzalez, please come in, Val. Mayor, naglabas na nga ng desisyon ng Office of the Ombudsman na nagbabasura sa motion ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na bawiin ang 6 na buwang preventive suspension laban sa kanya sa 7 pahinang resolusyon ni Ombudsman Samuel Martires na may petsang June 18. Denied ang hiling ni na Mayor Guo, Edwin Campo at Aden Sigua. Sabi ng Akay Gravati, hindi parusa o hindi naman na penalty ang preventive suspension, kundi ito ay isang hakbang lamang para malayang maisagawa ang investigasyon at hindi maimpluwensyahan ng mga nadadawit ang kaso. Hit ng Ombudsman, sa ngayon ay malakas ang mga ebidensya na gagamiting batayan laban kay Mayor Guo at dalawang iba pa, lalo nang magpapatunay sa business interest nito. Sa Bofo Land Development Incorporated na nagmamay-ari sa 7 hektaryang lupain kung saan nakatayo ang ni-rate na mga illegal na pogo. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, yes, Mayor. Wala bang rekomendasyon si Justice Sam na hold departure order para kay Mayor Alice Guo? Wala pang ganun, Mayor, dahil nasa preliminary investigation pa lang ang level ng nitong kaso, Mayor. Tingnan pa naman kung ano pa yung mga makakalap na ebidensya laban dito kay Mayor Guo. Yung preventive suspension ay wala pa sa usapin, Mayor. Okay, maraming salamat, Val, mula sa Ombudsman. To you, Mayor, Sister L. Daming bayan. Anong latest sa Senado, Sister L? Alamin naman natin ang update sa Senado, Lakay. Hearing sa Ayungin Shoal Incident. Kasado na yan dyan sa Senado. Detalye balita mo, RH28, Raymond Paas. Lakay, Raymond. Elaine at Mayor, kasado ngayong umaga ang pagdinig sa Senado sa nangyaring Ayungin Shoal Incident sa West Philippine Sea. Ito ay ang ginawang pag-atake ng mga tawa ng China, Coast Guard at kanilang mga milisya sa mga tawa ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Ito ay sa Committee o Senate Committee on Foreign Relations ni Senador Amy Marcos. Pinangunahan ng mga opisyal ng Department of National Defense sa magitan ni Secretary Gilbert Gibo Chodoro ang pagharap dito sa pagdinig at kasama niya si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. at iba pang matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Ganon din ang mga opisyal at tauhan ng Philippine Coast Guard. Pati itong si Seaman First Class Jeffrey Pacundo ang yung naputulan ng daliri sa nasabing insidente ay nakita natin nandito sa ngayon. Bagamat sa ngayon, dahil dalawang bahagi itong hearing ni Senador Amy Marcos. Una, ay yung umunoy panghihimasok ng Amerika doon sa vaccination campaign against China, yung siniraan nila yung mga bakuna against COVID-19 ng China. At pagkatapos nito ay susunod na yung Ayungin Shoal Incident investigation. Mula sa Senado. Yung hearing kay Alice Guo, kailan yan? Bukas ba? Bukas pa, Mayor. Bukas yung kay Mayor Guo. Ito'y nakaschedule naman doon sa Senate Committee on Women and Children ni Senator Rizal Tiberos na alas 9 din ng umaga magsisimula sa isang executive session. Harap yung mga opisyal at tauhan ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Pagkatapos nito isusunod yung public hearing, inasahan na haharap din itong si Mayor Guo at kanyang mga abogado, Mayor. Yung nahuling lady manager ng Pogo dun sa Davao, taga Porac ba to o Bamban? Yung nahuli sa Davao Airport? Porac yun, Mayor. Porac.
Oo, PORAC yun. Sinasabi ni Undersecretary Gilbert Cruz ng PAOCC na tatakas sana. Isa sa daw sa mga manager yun. Isa daw sa mga manager ng PORAC hub operation na mayor. Tatakas sana, ha? Ang lupit, ha? Ayan, doon ba sa PORAC meron din mga torture chamber doon, Raymond? Meron din. Di ba, nakita mo yung isang kwarto doon na punong-puno ng baseball bat. Yung pamalo. Nagkayong PUP na. Tapos meron pang may kadena. Merong kadena doon na doon itinatali yung mga iba. Saka meron din gaya ng iba na may poses din na ginagamit dito sa kanilang mga tino-torture na mga nagtatrabaho hindi sumusunod sa kanila at kasama na yung mga pinagbibintangan nila na naglalaglag sa kanilang business operation. Meron bang crematorium doon? Kasi sabi ng Marites, isang malaking pogo hub daw, may crematorium na sa loob. Nako, Diyos mio. Hindi malayo yun, pero mukhang hindi pa naabot yun kasi actually yung ginagawa nilang inventaryo, ang tagal kasi ilan ba yun? 46 ba yun na building? Ilan pa lang yung kanilang na-inspection. Ang unang makikita doon is yung nakita doon yung mga gamit, mga uniforme ng mga PLA na akala natin nung una isang piraso lang, hindi naman pala, dami na nakasabit-sabit pa doon yung mga at saka babago yung mga uniforme ng mga PLA. Diba may supot pa, no? Akala mo galing in order lang sa isang patahian. Talaga. Tapos, ayun, baka kung yung mga kasama mo mayor, may golf course din daw sa loob. Grabe, no? May golf course pa. Libangan pa talaga, golf. At saka, siyempre, yung napakaraming mga safe. Yun yung isa sa mga gagawin ng PAOCC Mayor ay bubuksan yung napakaraming vault na kanilang nakumpiska. Dahil hindi daw nila ginawang magbukas itong nakaraan dahil walang tauhan ng AMLAC. Kailangan daw gusto ng PAOCC pag nagbukas sila, kasama doon yung mga taga-AMLAC para kung ano man yung makita doon ay duly recorded. Walang duda kung kasi mahirap daw yung mapagdudahan na kung may laman ng mga safe na yan na napakarami na nakuha nila sa bawat kwarto na kanilang pinasok dyan sa bahagi ng Pogo Hub dito sa PORAC. Ano yung mga vault na nakita, Raymond? Kasing laki ba ng vault sa mga bangko? Hindi binanggit, Mayor, pero sabi nung dahil hindi naman na ipinakita sa kanila yung mga pati yung team na nagsagawa ng ocular inspection kahapon. Yun lang, makita mo talaga kasi doon napakaraming mga computer, mga desktop computers. Then, meron pa daw mga bagong order na mga solar panels. Mukhang balak nilang lagyan ng solar panel yung lahat ng building pero mukhang hindi na natuloy. Nandun, nakatambak pa lang, kararating-rating lang daw, Mayor, nakalagay pa sa karton yung mga solar panels na gagamitin sana doon sa loob ng Pogo Hub. Okay, maraming salamat, Raymond. Mula dito sa Senado na ngayon ay tinantabayanan yung ibibigay na pahayag nito mga opisyal ng Department of National Defense, ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard hinggil dun sa June 17 Ayungin Shoal incident sa West Philippine Sea. Para sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin Bayan. Mula sa Kamara, mula sa Senado, dumako tayo sa Kamara. Ang 750 pesos across the board wage hike naman muling isinusulong dyan sa Kamara sa harap ng muling pagtalakay sa wage hike petitions. Detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister El at lakay muling isusulong ng Makabayan Block ang 750 pesos across the board wage hike para matamo ang family living wage na 1,200 pesos per day. Ayon kay Gabriela Women's Party Representative Arlene Brosas, kailangan isulong ang nationwide wage hike. Kasunod na muling pagtalakay ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa National Capital Region
sa mga petisyon ukol sa aumento sa sahod. Sabi ni Brosas, ang kasalukuyang 610 pesos na minimum wage dito sa Metro Manila ay hindi sapat para matugunan ang pangailangan ng isang pamilya sa harap naman ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Git ni Brosas, kailangan ng agarang pagpapatupad ng 750 pesos wage increase para matabo ang 1,200 pesos na family living wage. Binatikos din ni Brosas ang 24 pesos na aumento sa sahod na isinusulong naman ng employers groups dahil sampalaan niya ito sa mga manggagawa na nagtitiis sa kakarampot na sahod. Ang House Bill 7568 o 750 peso National Minimum Wage Act ay panukalang batas ni Brosas na layuning maisabatas ang nationwide wage increase sa lahat ng mga manggagawa. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Manang Milky mula sa Kamara. Standby Boy Gonzales, Grace Vera Sansano, standby Nicole Lopez, standby Yuel Reyes, at batilan natin si Dino Raagas ng ito nagpunta rito kahapon, DepEd Leyte, ha? Yung mga nagpa-picture sa labas sa'yo kahapon. Sila ba yun? Ay, hello po sa inyo. Good morning. Ayan, Cynthia Raagas at si Vernon at Dino Raagas Jr. Ayan. Abay, nakakatuwa lang lakay, no? Nakikinig pala sila sa pumunta rito sa DZRH, magipagkudakan lang kay Sister L. Tsaka po kay Lakay. Maganda umaga po sa inyo. Ito pang isa pang report. Sandali lamang het. Isa pang report, Lakay. Si Edniel muna. Love Triangle naman, isa sa mga problema ng pinagbabaril na tricycle driver dyan sa Taytay, Rizal. Ayon yan sa kanyang mga katoda, Lakay. Grabe, nakakalungkot naman. Alamin nga natin ang detalye mula kay Bini Fanto, Lakay. Ang bias niya ay si Gwen. Hindi kilala nila kayo. Akala ko Lola Amor ang ano niya. Bini pala ang Bini siya, Lakay. Okay, kaya sabi niya kung magko-concert daw dito, sabi niya, count me in. Okay. Alamin natin ang detalye mula kay RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Sister L, Love Triangle ang isa sa mga naikukwentong problema ng tricycle driver na pinatay sa pamamaril sa bahagi ng Sisik, sakop ito ng Barangay Santa Ana sa Taytay, Rizal. Yan ang sinabi ng ilang malapit na kaibigan ng 50 anyos na biktimang si Jose Jonifer De Barbo, single at residente ng Pasig City. Sa panayam ng DZRH News, binanggit ni Pipea Toda President Cornelio Lamata na may naikwentong kaalitan si De Barbo. Bukod pa sa nabatid nilang pakikipagkita pa nito sa dati nitong partner na may sarili na rin umanong kinakasama ngayon. Pakinggan natin si Cornelio Lamata. Ang nabanggit niya lang sa akin, nung burol nung pinsan nila doon, may kalitan siya nung gabi, yung bago ilibing. Yun lang naman nabanggit niya sa akin. Wala namang... Pero yung sinasabi niyo iba niyo kasama na may nagpupunta pa raw sa bahay natin yung karelasyon. Oo, mayroon din siya na, na banggit na itong si Dorina, pumupunta rin doon. Pag minsan, pumupunta doon sa bahay niya, sa inupahan niyang bahay. Samantala, napuna naman ang larawan ng saksing tanod ang likuran ng mga bumaril sa biktima. Kwento ni Antonio Biason, nakatambay ang kahina-hinalang mga lalaki ng kanyang sitahin at mistulang inaabangan ang pagdaan ni De Barbo. Pakinggan natin ang tanod. Tatanungin ko sana siya kung anong motibo niya na nakatambay sila doon sa may kami. Dead on the spot ang tricycle driver pasado alas 5 ng umaga kanina habang pasado alas 8 na naialis sa kanyang mga labing nagdulot ng bagyang pagbagal ng trapiko sa border ng Rizal, Pasig at Taguig City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat Edniel Parrosa. Standby Grace Vera Sansano. Abay, meron siya update dun sa nawawalang beauty queen at boyfriend itong Israeli national. Standby Boy Gonzales. Aba, ang Department of Justice Secretary Boying, good morning, ha? Meron daw isasagawang crackdown. Ayan, crackdown sa saan, ha? Human trafficking. Standby Boy G, standby Grace, standby Nicole Lopez. Oras, Sister L. It's 9:52. Number 1. L. Nako, 57 minutes makalipas ang alas 9 ng umaga. Wala nang report. Sandali lang, babati mo natin happy birthday. Abay, baka magpainom to ng emperador.
Si Rosana Osang Villegas ng DZRH sa drama. Aba Osang, birthday mo pala ha? Happy birthday Hindi po. ka nagpaparamdam. Ayan, binabati ni Lionel Urot Benjamin at siyempre mga taga DZRH sa drama. John Vargas ng RH TV. Oy John, birthday mo pala ha? Hindi ka nagpaparamdam. John Carl Galang, Janelle Gomez, Willamel de Guzman at Christine Pauyon. At congratulations kay Colonel Joseph Dator ng PSC. Aba, maasayan palang military attaché sa Spain. Wow! At non-resident military attaché sa Germany, Italy, Sweden, and France. Wow! Congratulations sa kuyang Colonel Joseph Dator. At happy birthday din kay ating Luz Marquez. Happy birthday ating Luz Marquez. Pagbati mo kay kuyang John Rica Marquez. At ganoon din kay Noble Illustrious Juanito Abergas. Noble Sir, happy birthday. At kay Lola Henya Pascual ng Aliaga Nueva Ecija, Kathleen Rabanal ng Lasam Cagayan, at kuyang Danny Ko ng ayan, binabati ni Colonel Dator. At congrats kay kuyang General Gulliver Gambit Sanyeres, ang bago komanda ng 5th Infantry Battalion ng Philippine Army. Ayan. At happy birthday pa kay Noble Captain Rafi Chupaeng Siguan Jr. Oy, kay Brad Willie Garcia ha? Brad Willie, binabati ka ng mga kapans. Kay Mr. Ed Chua ng Pilipinas Shell. Oy, Mr. Ed Chua, happy birthday ha? Para sa mga nakilala po kay Ed Chua ng Shell ha? Birthday po niya. Yan, binabati ni Bobby Canapi, Serge Bernal, Manny Castañeda at Cesar Abaricia. At happy birthday din kay Mina Pabalan Espina. At advance happy birthday kay Don Simeon Chu ng Champion mula kay Bossing Tonico ng Aret Resort sa Tagaytay. Daming Uy, batiin natin lakay. Aba, si Senator Lito Lapid na namahagi Senator Lito Lapid. Namahagi ng ayuda sa mga tricycle driver dyan sa may Dinalupihan, Bataan ngayong umaga. At batiin natin si parang Manding Bahaka na always present. Ayan. At kay Pasay City Chief Prosecutor Elmer Rillo, Mar Urbano, Kuyang Ariel Esquilio ha? At ganoon din kay Dr. Roel Aguila, Dr. Joel Aceda, Kuyang Dado Melegrito at June Kikoy at Dr. Ferdy Pagdilaw at Judge Lito Villarosa, Hilde La Cruz at Judge Boyet Mapili. Report, ano ang latest dun sa nawawalang beauty queen? Lako, lakay ito yung sasakyan ng nawawalang beauty queen at boyfriend nitong Israeli national sa Pampanga. Natagpo ang sunog dyan sa Kapas, Tarlac. Confirmed na ba ito, RH25? Grace Ansano. Grace. Lakay Deo, kinumpirma ngayon ng Kapas City Police Station kung saan nakatuon ngayon ang PNP Kapas at Angeles City sa na-recover na sunog na sasakyan na sinasakyan itong mag-partner na beauty queen ng Pampanga na si Geneva Lopez at ang boyfriend nitong Israeli national na si Yitzhak Cohen. Sakay ng Terra Silver noong June 22, 1:20 p.m. Sinasabi ng kaanak na nagtungo sa Kapas Tarlac na may katransak at na middleman para sa bentahan ng isang parcel lot sa bahagi ng barangay Erminia, Tarlac City. Ayon sa Chief of Police ng Kapas Tarlac na si Lieutenant Librado Manarang Jr., backtracking ngayon ang kanilang sinasagawa. Yung mga posibleng dinaanan nito mula nang lumabas sakay ng Silver Terra sa South Gate ng Clark Development Center noong June 21 alas 3 ng hapon at ito rin ang huling araw na nakontak ng mga kaanak ang dalawa. Kinumpirma ng middleman kung saan sa ilalim ng investigasyon na isinasagawa na nagkita nga sila at nagkausap. Anumang oras ngayong araw ay nakatakda ng magbuo ng Special Investigation Task Group ang PNP. Ayon sa kapatid ng beauty queen na si Johnny Lopez, lubha silang nag-aalala dahil hanggang sa ngayon nga ay wala pa ring balita at hindi pa rin nila nakukontak ang dalawang nawawala. Sa loob ng sunog na SUV, na-recover naman ang ID at ATM card ng beauty queen na si Geneva.
wala pa ring hawak na resulta ang mga investigador ng PNP dahil hindi pa rin naglalabas ang Bureau of Fire kung ano ang sanhi ng pagkasunog at dinala na ang ilang mga piraso ng sunog na SUV sa central office ng Bureau of Fire. Yan ang ating follow-up report. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Daming bayan. Muchas gracias, Gracia Vera Sansano at crackdown ng DOJ. Ano yan? Eto naman, Lakay, nako, may kinalaman din to, Lakay, na kung maalala mo yung mga pogo, di ba? Eh, madalas inuugnay sa human trafficking. At ito, all-out crackdown laban sa sa human trafficking sa bansa. Ipinag-utos naman yan ng Department of Justice. Magbabalita si RH29, Boy Gonzales. Boy. Mr. L. Alacandeo, pinagutos na nga ni Justice Secretary Boy Remulla ang all-out crackdown laban sa mga human trafficker at pagsagi o pag-rescue sa mga minor de edad na biktima. Ito yung makaraang magahin ng manang DOJ ng patong-patong na kaso laban sa isang individual na inilalako ang mga kabataang lalaki sa mga dayuhan sa palit ng pera. Ayon na kay Remulla, hindi titigil ang pamahalaan hanggat hindi tuloy ang nasusugpo ang problema sa human trafficker sa bansa. Nahanap sa kaso qualified trafficking ang suspect na si John Patrick Carmona na gumagamit ng X o dating Twitter para sa mga content ng 3 batang lalaki. Natukoy ang suspect mula sa tip ng Federal Bureau of Investigation. Posibleng niyang masampahan ng paglabag sa online sexual abuse or exploitation for children at child sexual abuse or exploitation materials. Para sa kauna-una sa Pilipinas, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Boy G. Boy Gonzales mula sa Department of Justice. Kumusta ang Secretary Boying? At congrats kay Kuyang L. Presidente Melvin Sitaka. Aba, galing mo, Kuyang Melvin. Naka-hole-in-one sa hole number 17 ng Villamor Air Base Air Force Golf Club. Aba, galing-galing. Pagbati mula sa C4 Golf Club. Abay lakay Jong Arcano, ha? Nakalagay na ba sa Inquirer Golf, ha? Itong hole-in-one ni El Presidente Melvin Sitaka ng C4 Golf Club sa Villamor Air Base Golf Club. Congrats! At mga brethren, tayo po ay nagpabot ng pagkiramay sa pamilya ni Kuyang retired General Orlando Yebra Jr. Si Kuyang General Orlando Yebra Jr., mga brethren, drop his working tools. Our condolences. Your business is our business. Aba, yung aking ninong, ha? Ninong Andrew Tan at Kevin Tan. Aba, ninong mo talaga yan, literal. Pero di nila alam. Emperador. Ayan, ayos ba Governor Daniel Fernando at Mama Tony Ramirez Bautista ng Damayang Filipino Movement? 6.5 billion capex, capital expenses ng Emperador ngayong taon, ilalaan sa kanilang whiskey business. Ha? Mula sa brandy, ilalagay sa whiskey. Abay, paano naman kami sa MP? Ha? Nandiyan pa rin naman, Lakay. Ayan, siyempre di mawawala yan. Nicole Lopez, please come in. Miss Nicole. Handang maglaan ng 6.5 billion pesos na capital expenditures ang liquor conglomerate ni Andrew Tan na Emperador ngayong 2024. Ayon kay Emperador President and CEO Winston Ko, target ng kanilang kumpanya na mahigitan pa ang performance nila noong isang taon. Sabi ni Ko, excited sila sa kanilang mga gagawin sa susunod na 5 taon sa pag-asang makababawi na ang consumer spending. Inihayag ng Emperador President na naharap sila sa maraming hamon noong 2023 dahil apektado ang presyo ng kanilang mga produkto gawa ng mga issue sa supply chain, logistics, maging ang global inflation. Pero sa paglipas ng mga araw, sinabi ni Ko na kumakalma ang tinatawag na global stress, kaya't positibo sila sa magiging resulta ng kanilang bentahan ngayong taon. Sa higit 6 na bilyong pisong capex ng Emperador,
Target ng liquor conglomerate na palakasin ang kanilang whiskey business, partikular na sa pagpapalawak ng kanilang Dalmore Distillery na nakatakdang matapos sa dulo ng 2024. Sabi ni Ko, dodoblehin nila ang kapasidad ng nasabing distillery upang maabot ang requirements sa 2035, 2036 at sa mga susunod pang taon. Inumpisahan na ng Emperador ang expansion sa maturation complex sa Invergordon, kung saan mas maraming warehouse ang maitatayo para sa distillery. Layon nito na magkaroon ng lugar para sa dagdag pang 1.5 million casks o katumbas ng 72 hektarya. Bukod sa capacity expansion, sinabi rin ng Emperador na popondohan din nila ang target ng Whitehead Mackay na maging carbon neutral pagsapit ng 2030. Kabilang naman sa mga proyekto ng Whitehead Mackay ang anaerobic digestion bioenergy center at biomass boiler system. Paglalaanan din ng pondo ng Emperador ang kanilang brandy business gaya ng mga upgrades sa kanilang equipment. Sa long-term plans ng Emperador, target anya nilang tutukan ang premiumization o pagpapalakas sa premium quality ng kanilang mga produkto. Matatandaan din noong isang taon, inanunsyo ng Emperador na plano nilang mag-launch ng isang joint venture sa China upang makuha ang middle class market sa dambuhalang bansa at bilang parte ng kanilang global expansion. Samantala, wala naging pagbabago at nanatili sa 58 pesos and 80 centavos ang halaga ng palitan ng piso kontra dolyar, habang naitalas $86 and 1 centavo ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Your business is our business. Maraming salamat, Miss Nicole. Bossing Mr. Winston Ko, ha? Ano ba lasa ng White and Mackay, ha? Grabe lang, kahit tinitingnan ko yung hindi ako umiinom, pero bakit parang ang sarap na tingnan? Oo nga, ha? Kailangan matikman natin yan. Huwag lang MP Light, ha? At balita mula kay UL Reyes sa mga nangyayari sa Metro Manila. Ilang lugar sa Quezon City, Makati at Marikina, nako, mawawala ng tubig simula mamaya at barangay job fair naman dito sa Pasay. Arangkada sa Biyernes. Yan at iba pang mga balita sa Metro Manila ngayon mula kay UL Reyes. UL. Good morning, Lakay Sister L. Pansamantalang makakaranas ng mahina hanggang sa walang supply ng tubig ang ilang lugar sa Quezon City, Makati at Marikina dahil sa isasagawang maintenance works ng Manila Water. Base sa abiso, kabilang sa apektado ang ilang bahagi ng Barangay Valencia sa Quezon City, Barangay Valenzuela at Poblacion sa Makati City at Barangay Nangka sa Marikina City dahil sa emergency line meter declogging. Maliban sa Marikina na makakaranas ng water service interruption mula alas 11 hanggang alas 6 ng umaga, mararanasan naman ito mula alas 10 hanggang alas 4 ng umaga sa ibang mga nabanggit na lugar. Samantala, aarangkada naman sa Biyernes ang Barangay Job Fair sa Barangay 132 sa Pasay City. Aabot sa higit 6,000 trabaho ang iaalok sa mga Pasayenyo mula sa 20 malalaking employers. Magsisimula ito mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa San Juan Sumulong Elementary School Covered Court. Samantala, kasalukuyan naman nagsasagawa ng fogging operations kontra dengue ang Caloocan City sa ilang mga barangay ngayong araw. Partikular yan sa Barangay 177 Santo Niño West, Maligaya at Barangay 153 Bagong Baryo. Susundan ito sa iba't iba pang mga lugar hanggang sa araw ng Biyernes. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si UL Reyes. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, UL Reyes. The road is long. Good morning, Bishop Ephraim Fautagana. At yan na mahawian ang kabuuan nating mga balitaan talakayan sa ating palatuntunang damdaming bayan. Good morning, bossing, Mr. Cesar Lee. Ako po si Deo Macalma. Sister Al po, Elaine Apit. Stay safe, everyone. God bless po. At muli, maraming salamat sa mga officers, members ng NCR Travelers Square and Compass Golfers Club Inc.
sa inyong donasyon sa DZRH Operation Tulong. Kinita po ng kanilang pag-golf tournament. Thank you mga kuya, mga brethren. Kuyang Matt Modina, General Willie Bonilla, General Odi Japana at General Alex Go. Ayan, hindi Go. Go, ayan. Hi Sir Alex, good morning. And kayo Sir Victor De Leon Lima na nakatutok pala sa atin. Good morning. At Manding Bahakan, Operation Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. Kauna-unahan sa Pilipinas.